Naging mainit na usapin sa social media ang thesis project na tungkol sa pagpapatuyo ng palay. Ang konsepto kasi ng thesis, kinopya raw para bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nag-viral ang ginawa naming storya tungkol sa isang thesis project na palay desiccator o pampatuyo ng palay. So yung ginawa po namin is design for rainy season and para po ang makagamit po talaga sa mismong farmers. Ilang araw matapos naming i-ere ang tungkol sa thesis na ito ng mechanical engineering students mula sa University of Perpetual Help Calamba. Naging usap-usapan ang post na ito ng isang industrial engineering alumna ng eskwelahan. Giit niya, kanila raw ang konsepto at hindi ipinaalam sa kanila ng maayos na gagamitin o ide-develop ito. If hindi ko namin nakita yun, wala man lang kami kaalam-alam na yung buong concept, kahit yung structuring ng palay desiccator, pareha sa amin. Kwento ni na Eloisa Camille Parado, Juan Miguel de la Rama at Cristina Loriza Esguera. August 2022 nagsimulang buuin ng kanilang grupo ang konsepto para sa palay desiccator. Na-defend nila ito noong May 2023. Which is yun nga po, naisip ko po siya, which is, ang sabi po namin is mag-isip kami ng pinakang concept na pwede namin gawin regarding the thesis po, na prototype din, na makakatulong din po sa farmers. Manual na pampatuyo ng palay ang na-develop sa thesis ng kanilang batch. Ang lower batch naman, dinevelop upang maging makina. Ang kinalulungkot ng grupo, dinefend din nila noon na makina ang gawin. Pero ang sabi raw sa kanila ng panel, pang mechanical engineering na iyon at hindi industrial na siyang kurso nila. Oo, so yun lang siya. Bali, ang nabago lang po sa kanya is yung yung bike po. And yung solar, yun lang po yung penalta nila, which is parang thermal energy po siya. Nasa amin po is yung paso, at saka yung uling. Yun lang po. Aminado naman sina Parado, De la Rama at Esguera. Nagtanong sa kanila ang lower batch. Pero ang hindi nila matanggap ay tila pinaninindigan ng mga ito na orihinal ang kanilang thesis concept. At initsapuera sila na mga naunang nag-develop. Noong una po, sinabi po na kakausapin po yung head ng ME Research para daw po ma-proper acknowledge yung gawa namin. Since kami naman po yung original talaga na gumawa ng idea and the whole concept. Kaso po, after a week, pero ang ginawa nila, sinabihan lang kami na parang wala na silang magagawa kasi hindi naman nakapagod yung gawa namin. Kasi parang sinasabi po nila, wala daw, parang ibang-iba daw po yung gawa nila sa gawa namin. Sinubukan natin na kunin ang pahayag ng nauna nating na-feature na grupo, pero hindi na sila nagpa-unlock. Naglabas din ng statement ang paaralan para sabihin na iniimbestigahan na ang issue. Para naman sa UP professor na si Danilo Araw, kakailanganing pag-aralan ng buo ang dalawang thesis para maimbestigahan kung plagiarized nga ba ito o dinevelop. I think most important, an improved version is not necessarily a plagiarized work. I mean, in other disciplines, for example, in journalism, we allow thesis topics to be updated versions of what's been done before. When you talk about plagiarism, patents or copyrights are quite secondary. For as long as the creator can prove that you were the one who did that particular output or a particular output, then the copyright is already yours. Sa anumang sitwasyon, importante pa rin daw ang courtesy, ang mapapayo niya sa dalawang grupo. My advice to the groups concerned, to the parties concerned, would be, not to draw conclusions and not, adhere to certain validating comments or certain words of encouragements from total strangers. And they should not just limit the allegations of plagiarism in the context of patents, copyrights, trademarks, etc. Because we have to remember, the mere creation of the output means that you have the right to that output. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita.